Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction ngayon itong pinaka-latest post ni Secretary Juan Ponce Enrile, posted 14 hours ago. Sabi niya, I am appalled by the abusive behavior of some people against the presidents. Mga bastos. They think they are the only ones who know the truth. I think they are going too far. We are more than 100 million souls in this country. How about those of us who trust the president? Do we count? Who determines and decides the numbers constituting the majority? These critics or someone else? Okay, i-Tagalog lang natin para sa mga hindi masyado I am appalled. Ano ba yung appalled? Dismayado? Nalulungkot? Shock? Appalled. Nalulungkot ako, dismayado ako sa abusadong actuation o galaw ng mga tao, ibang tao na kumukontra sa presidente. O mga bastos, Tagalog naman yan. Sabi niya, talagang klaro, mga bastos. Ang akala nila ay sila lang ang nakakaalam sa katotohanan. Sa tingin ko ay sumusobra na po sila. More than sobra 100 million Pilipinos ang nandito sa bansa. Kumusta naman kami nga mga nagtitiwala sa presidente? Kabilang ba kami o counted ba kami? Sino ang sasabi o magdi-decide sa number kung sino ang majority? Ang mga kritiko ba o someone else? So, ang punto niya is, I don't know sinong tinutukoy niya na mga abusive behavior ng mga kritiko sa presidente. So, most likely, ang mga diehard Duterte supporters, mga DDS. Katulad ngayon, di ba? Inaabangan ng lahat yung 40 vloggers, DDS vloggers, na inimbita ng Kongreso para sa hearing on pagkailap o paglaganap ng fake news or disinformation. So, sumusobra na kayo, sabi ni Secretary Juan Ponce Enrile. Majority ba kayo? Who determines majority? Isaalang-alang nyo naman kami kasi buo pa rin ang tiwala niya sa presidente. Samantalang iba, wala na. By the way, kanina, may namit akong tao. Nakausap ko lang. Hindi ko siya kilala. Kailan siya, kilala niya ako. Lumapit sa akin with all his smiles. Then nagpakilala. Nagtratrabaho siya sa isang malaking pantalan port sa Mindanao. Ito ang kwento niya. Grabe na ngayon, sir. Yung kalakaran ng droga sa pantalan. Noong una, panahon ni Duterte, talagang wala. Natakot ang mga, yung na-involve sa pinagbabawal na gamot. Ngayon, sir, wala na. Bumalik na naman dito sa pantalan. Ganon din sa aming subdivision. Noong una, daming nakawanan, daming krimen. Pag-upo ni Duterte, napaka-safety ang aming subdivision. Ngayon, itong administrasyong ito, bumalik na naman. Tapos, banggit pa niya sa pantalan. Kasi malaking pantalan, wag ko lang sabihin yung lugar basta Mindanao. Pantalan, sir. Alam mo, yung rice, kasi napag-usapan yung rice, yung mataas na presyo ng rice. Ang daming dumudunggo, nagdadak daw ng mga Vietnamese ships
nag-a-unload ng cargo nila. Pinakamababa, sir, 5 barko sa isang buwan. Ang daming bigas. Tapos, ito yung napag-alaman niya. Sabi daw ng mga kapitan ng barko, kasi ito, kapitan siya ng barko, retired niya, kapitan ng barko. Kinausap ko yung mga kapitan ng Vietnamese ships. Sabi nila, yun daw ibinibenta sa atin na bigas, di ba, broken. Ang daming, nakakabili kami yan dahil yun ang mas mura broken. Sabi ng mga Vietnamese ship captains, unfit for consumption na daw sa Vietnam, yung dinadala dito, yung ini-import. Yun ang binibenta ng mga importers, wholesalers sa atin. Anyway, balik tayo sa issue, yung marami ng bumabatikos sa Pangulong Marcos at tinawag ni GPA na mga bastos. Okay, magbasa tayo sa yung people who reacted. 2,400 people who reacted. Ilan ang tumawa? 1,500. Ilan ang nag-like? 600. Oh. So, halos 70% ang hindi sang-ayon kay GPE. Tinatawanan lang eh. So, majority. Sinong majority doon? Yung 1,500 na tumatawa o yung 678 na nag-like sa kanyang post? O, di majority yung hindi naniniwala sa kanya. Dito mo lang, makita mo na yung majority. Yung rally ng iglesia. Oh. Ayaw nila ng impeachment. Oh, millions. 1.8 million sa Quirino Grandstand. Yung January 31 na nananawagan ng impeachment ni Pipi Sara, ilang libo lang. Mga 5,000 lang. O 10,000 the most. O. Alin doon ang majority? O, ganun lang, kasimple. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Romel Binimerito, but you're not appalled by the evil corruption of your cohort. The audacity. Nako, matindi. Mano Almedin Cabrera, you should know very well that we voted him, si Marcos, not because he's Marcos, but in the hope alliance with Inday. You should know better. He's shameless and blank. Hindi ko basahin dahil masama. So you're expecting us to respect the man? Even the Marcoses knew they wouldn't made it without Inday Sara. Yung unity. Mark Anthony, you mean like the abuses done to the critics of the president? Filing fake charges? Oh, medyo mahaba. Faith Hiatap, sabi niya, you call us being rude and abusive just because we disagree with you and for us questioning the president's decision? And how about those in Congress who are violating their power and using it against those men in uniform? Why aren't you ranting to them as well, Mr. Enrile? So, anyway, ang daming comments dito. Majority, super majority sa comments against dito sa post ni Secretary Enrile na bastos daw ang mga nagbabatikos sa presidente. So, anong masasabi nyo? Kung kayo bumabatikos sa presidente, ma-agree ba kayo na bastos kayo according to the secretary? Anyway,